today, ay the nation of Israel is malaki yung porsyento that they're still close to the gospel of the Lord Jesus Christ. Ano po? Hindi pa rin po sila lubusang nagbubukas sa pagtanggap sa tinatawag na Mesiyas. And they're still waiting for the coming of the Messiah. Pero 2,000 years ago, nakarating na po yun. Pero meron naman po reason. Hindi naman tayo pinabayaan po ng Diyos na maging clueless dyan dahil tinalakay po at laman at bahagi ng sulat yan ni Pablo sa Roma na sinabi niya na yung pagtigas ng puso ng bayan ng Israel ay it happened for a certain reason. May purpose po yun. Amen? Ibig sabihin ay merong kapahintulutan mula sa Diyos kung bakit po yun ay nangyari at it doesn't come as an accident dahil nag-give way po yun para po magbukas ang tinatawag na kaligtasan sa atin na mga hintil. Amen? Kaya nga, ang pakiusap na lamang po ni Pablo, yamang tayo po'y nakikinabang ngayon sa pansamantalang pagtigas ng puso ng mga Hudyo, ang pakiusap ng mga mananampalatayang Hudyo is let us not forget to pray for Israel. Amen? Yun na lang ang kanilang pakiusap na atin pong idadalangin. So, meron pong isang rabbi na nabasa ko one time na napakatanda na niya. And ito pong rabbi na ito ay he is a well-respected, very credible rabbi ng Jewish Orthodox, ano po. At meron po siyang on his dying days, sa kanyang deathbed, yung mga panahon na siya nag-aagaw buhay na dahil because of old age, ay naka-receive siya ng tinatawag na naka-receive po siya ng tinatawag na revelation, yung prophecy mula sa Panginoon. Nagkaroon ng revelation about Jesus sa kanya pong buhay. At he was trying to share this sa kanya pong mga mahal sa buhay. Kaya lamang ay hindi pa nga bukas sa mga Hudyo. Pero nagbigay ng sign that the Messiah will come back again. Hindi niya sinabing will, parating pa lamang. Pero ang ginamit pong term, if I'm still correct in my recollection, sabi, will come back again kasi nakarating na. Pero one of the sign na sinasabi ay pag palapit na ay mamamatay yung isang lalaki na ang pangalan ay si Sharon Perez. Namatay na. Yun yung presidente. Because the word Perez also is in the Bible. Very connected po yan sa linya ng Mesiyas. Sa lineage ng Messiah. Kaya nung makita ko po yun, medyo ko'y kinilabutan. Dahil patay na patay na pala at nanariwa ulit ngayon sa akin yung tinatawag na propesya na Jesus might be coming anytime soon. Amen? So malapit na pong bumalik ang Panginoon at nais ko rin pong idagdag kasi gusto ko rin po kayo update bago tayo dumako sa salita ng Diyos. Remember, if you are, hindi ko dito diniscuss sa ating Bible study, pero kung naaalala nyo po at sharp ang inyong memory, ay one Sunday service ay dinidiscuss ko po doon sa pagtuturo ko yung Jesus encounter. Kaso pang umaga yon So, if you are just attending the afternoon, maaaring hindi mo inabot yun. Amen? So, yung Jesus encounter, ipe-play ko nga po yun sa radio this coming Saturday. Yung Jesus encounter na itinuro ko po sa first service natin dito, ay una ko pong binuksan ay yung encounter ng isang lalaki na ang pangalan ay si Simeon. Alala niyo po yung message na yon na itong si Simeon ay napakaganda ng kanyang experience because Simeon was a man working in his time sa templo. Siya po ay naglilingkod sa Diyos sa templo sa Israel at nagkaroon siya ng magandang pribilehiyo. I can say na ito po isang pribilehiyo kasi hindi nangyayari ito sa lahat ng mga Hudyo, na siya po ay nabigyan ng mensahe. Nabigyan po siya ng mensahe ng Diyos through an angel na sinabi sa kanya na hindi ka mamamatay hanggat hindi mo pa nakikita ang tagapagligtas. Right? So, napakaganda po nung mensahe sa kanya ng Diyos through an angel na he will never die hanggat di niya nakikita yon. Amen? At dumating din po yung panahon na wala naman siyang idea because he has no clue na nandito na yung Mesiyas na ipinanganak na pala sa isang sabsaba ng Bethlehem. At siya po nung panahon na yon ay hindi naman lagi siyang naroon sa templo, pero very interesting yung sinabi ng gospel na sabi, and the
Spirit took him to the tabernacle to meet the child Jesus. Hawa po natin. So, makikita po natin na nandun yung parallel na doon ko po ngayon, sabi ko nga po, in this life as a believer, may mga panahon na natuklasan ko ganito. May time to learn, and mayroon din pong time sometimes to unlearn what we learn. Amen? Yung po talaga ang pag-unlad eh. May panahon ng pagkakatuto, at may time din na yung ating mga natutunan, kailangan nating kalimutan to give way to the truths. Kasi minsan pala, ay tainted yung mga truths na ating na pick up along the way. But maybe, sabi nga po, I always believe na kaya pinahihintulot yun ng Diyos because maybe it's not yet time. Hindi pa natin kayang unawain. But there will come a time na ipauunawa na sa atin ng Diyos yung mga bagay na hindi pa kaya nating isipin nung araw, but now the Lord is revealing it as clear as the water. Amen? So, doon, ay sabi nga po sa inyo, I always believe that when rapture time comes, nobody will know. Di mo ba? Yun ang ating siguro, hindi lamang ako nag-iisa. Siguro kayo kasama ko rin doon sa ganung paniniwala na ang rapture, when we say rapture, yung pong word na rapture kasi ay wala sa Bible. Actually, pag hinanap mo sa concordance yung salitang rapture, wala eh. Ano po? The same thing, yung salitang Bible, wala rin sa loob ng Biblia. Pero, hindi ibig sabihin na wala yung word ay hindi totoo. Dahil binigyan lamang po ng English word na katawagan ng isang event, insidente, kaya nagkaroon ng salitang rapture. Like itong ating aklat, it is composed of how many books? 66 yan eh. Na iba-iba ang author, 40 different authors coming from different walks of life. Pinagsama-sama, kinumpile. So para magkaroon yan ng katawagan, nilagyan po ng salitang Ingles na Bible. Kaya nga yung word na Bible, wala, yung salitang Bible, wala sa loob ng Biblia, pero hindi ibig sabihin dito ang totoong Biblia because the Bible simply means compilation of spiritual books. Amen? Parang isang kwarto na nilagyan ng mga libro, ano ang tawag doon? Di ba ang tawag doon? Library. Amen? So, kasi pag punta ka lang sa libro, sa kwarto ng mga libro, parang pangit pakinggan eh. Amen? Kaya nilagyan po ng term na library, so yung ding ating daladalang aklat, kasi unique po yan eh, hindi yan iisa eh. Amen? Amen, hindi po iisa itong ating aklat na dala. 6 na po at 6 yan. So para magkaroon ng katawagan yan, nilagyan ng salita yan na Bible. Well, yung salita rin po na Trinity, another example, is not in the Bible itself. Wala rin yun sa Biblia. Kaya maraming mga diskusyon, argumento, debate na ginagawa na sabi yung mga Trinitarian, mali kayo, because God is only one. Kasi wala kang mababasa sa Biblia na salitang Trinity. Well, pero mababasa mo sa Biblia na binanggit the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen? Binanggit po doon sa baptism ni Jesus when Jesus was being baptized by John the Baptist in Jordan River. May 3 personalities na makikita ron. Una, sabi, Jesus came. That's one. Jesus yung unang personalidad, nung dumating siya. Tapos nung siya'y nasa tubig, at babautismuhan na ni Juan Bautista, ano ang patotoo na natala sa Biblia, may narinig na tinig sa kalangitan na nagsasalita na sabi, ito ang pinakamamahal kong anak. Amen? Pero sabi ng mga oneness, hindi yan totoo, isa lamang ang Diyos. Sabi ko, parang niloloko naman yan Diyos, si Jesus din ang Diyos. At siya rin yung nagsasalita, parang lokohan, parang sinasabi niya sa sarili niya, ito ang pinakamamahal kong anak. Nakuha po natin, so logically, hindi pwedeng mangyari dahil mayroon pong isang tinig, then pagkatapos ng tinig na nagsalita, may bumaba na isang anyo na nasa anyo ng isang dove coming to Jesus, and that is the Holy Spirit. So naandun yung 3 persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, para po magkaroon ng tinatawag na term, katawagan, yung 3 kalagayan na yon, nilagyan ng salitang Trinity. Amen. Ngayon, ito naman pong rapture, same thing, doon sa mga binigay ko pong example, yung rapture naman is an event. Ano po? Ito po'y isang kaganapan, ito po'y isang pangyayari, na nangyari na noon, na mangyayari ulit sa tinakdang panahon ng Panginoon.
Sa Biblia, ang nagbibigay po ng patunay that rapture will really happen dahil sa Old Testament, meron na pong isang example doon sa Genesis pa lamang na nagpatunay na merong rapture. And it happened during the time of the man named Enoch. Naalala niyo si Enoch? Ang sabi ng Biblia, napakasimple lamang nung description sa kanya sa Bible sa Genesis. Ang sabi, and Enoch walked with God and he was not. Amen? So ano lamang po ang ang tinatawag na naging karakter, naging pong description kay Enoch bago siya kunin ng Diyos. Ang sabi, the Bible simply say he walked with God. At siya po'y bigla na lamang nawala. Ibig sabihin, Enoch never experienced natural death. Hindi po siya namatay. Amen? Hindi po siya napaglamayan. Hindi po siya inuod. Hindi po siya inilubog sa ilalim ng lupa. Hindi siya namatay. Ano po? But he was taken out by God alive and brought to His presence. So, para magkaroon ng term yung bagay na yon na hindi namatay but God took him. Now, theologians put a name and they call it rapture. Pero hindi lamang po si Enoch ang na-rapture because just a little bit forward in the Old Testament, here comes Elijah. Amen? Familiar po ba kayo kay Elijah the prophet sa Book of Kings? Di ba si Elijah ay naglilingkod sa Diyos at medyo martyr nga po yung kanyang paglilingkod sa Lord. Bakit po? Because when his time came, nung siya po'y naglilingkod sa Panginoon, medyo nasa state na ang Israel that they are turning their hearts against God. Tama? Dahil ang kanila pong puso ay tumalikod sila sa Diyos and they came after worshiping the God of Jezebel. Nakukuha niyo po yun. Kaya kinailangan ni Elijah na i-dare ang buong mga kampo ni Jezebel to show the nation of Israel that they need to come back to God because God is the real God. And He's demonstrating to them that God is real how? By miracles. Amen? Kaya nung panahon na si Elijah ay dumating sa kanyang henerasyon, medyo ang mga tao noon ay malayo sa Diyos. Amen? And He's trying to win them back by the miracles that God is using, allowing him God to use His hands and His life. Tama? Tapos one day, dumating na yung panahon na siya po ay ira-rapture. Mapansin po natin na nung mangyayari po yung bagay na yon, di po ba Elijah knew that that thing is coming. Kaya nga nung tinanong siya ni Elisha, sabi ni Elisha sa kanya, kasi tinanong pala siya ni Elijah, dahil meron Batman and Robin yung dalawa eh. Ang sabi ni Elisha, alam niyo po kasi, Elijah-Elisha relationship, actually, I made a message one time sa buhay po niyan, there's a revelation there. Elijah is a typical type of Jesus, and Elisha is the church. Nakakuha niyo po yan, symbolic of the church, si Elisha. Amen? Dahil tingnan niyo po, Elisha asked for the double portion. What did Jesus said to the church? What I did, you can do, and greater works than this. Nakuha po natin. Ano sabi ng Panginoon? Yung nagawa ko, ay magagawa nyo, pero ano ba sabi ng Panginoon? Hindi nyo ako malalampasan. Ano? Sabi ni Jesus, malalampasan nyo ako. Amen? Sabi ko nga po, minsan lamang, we are egocentric eh. Ibig sabihin, maraming Kristiyano self-centered eh. Pero marami ng part ng buhay natin, nalampasan natin si Jesus. Sabi nga ng isang mangaral na narinig ko, kulang lamang talaga tayo sa gratefulness eh. Minsan, naghahanap pa tayo ng mga bagay, imbis na tayo magpasalamat na lamang sa Diyos. Kasi si Jesus, walang bahay na natirhan, na kasing ganda kuminsan ng bahay na atin tinitirhan. Amen? When Jesus was doing His ministry, Jesus never experienced to ride a tricycle. Wala kang sasakyan. Si Jesus naglalakad lang. Amen? Naglalakad lamang si Jesus, but some of us, amen, kung hindi pa man ganun kapinagpala, mapalad tayo dahil tayo hindi naglalakad. Tayo nakakasakay ng tricycle, nakakasakay ng jeep. Pero merong iba na talagang sobra na lampas kay Jesus. May sarili na sasakyan.
Meron pa ngang iba na nasa mga Western world na hindi lamang may sarili pa eroplano. Hello? Kaya, God really fulfilled what He said. What I did, you will do also and greater. Amen? Greater. Amen? Sabi naman ng aking ama, nalampasan ko na si Jesus. Sabi, noong una, hindi ko maintindihan pa rin because I was still young. Pero akala ko noong una, nagyayabang ang tatay ko. Kaya sabi niya, nalampasan ko na si Jesus. Dahil sabi niya, Jesus never preached on a radio station, but I did. Hello? Jesus never experienced to preach in front of camera, but I did. Hello? Si Jesus, hindi narinig ang kanyang pangangaral physically sa ibang bansa, pero ako'y napapanood ng tao sa ibang bansa. Nalampasan ko na si Jesus. Hello? Amen? Kaya marami ng bagay na tinupad ng Panginoon. Well, going back, para di lang po tayo lumayo. Gusto ko lang ipasok ito because I feel this is important before we go back to our Bible study. So, alam ni Elijah that that day is coming, pero tinanong niya si Elisha that day na sabi niya, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Ano sabi ni Elisha? Simple lang, gusto ko ng double portion of your anointing. So, paano ko nalaman na alam ni Elijah na darating yung time na kukunin siya ng Diyos? Yan, sabi ni Elijah kay Elisha, medyo hindi madali ang hinihingi mo, but I'll give you a clue. If you can see me, pag inuha ako ng Diyos. Amen? Pag nakita mo ako na kinuha ng Diyos right before your eyes, you will have what you request. So, hindi lamang si Elijah ang nakaalam na kukunin si Elijah. Even Elisha knew that Elisha would be taken out. At pag binasa nyo rin po yung story, naandun din po yung ilang pang mga prophets. May isang incident doon sa tagpong yun na nadaanan nung dalawang magka-body na yan na Elijah at Elisha yung tinatawag na group of prophets at sinabi, ba't kasunod na sunod sa kanya? Sabi ng mga propeta, kasi alam mo, nakukunin na siya, no? So, not only Elijah knew, not only Elisha has an idea, but the prophets also knew what is going to happen to Elijah, that God is about to take him out. So, this is my point. Hindi totoo na walang makakaalam. Dahil ang sabi po ng Book of Amos, God doesn't do anything unless He revealed it to His prophets. Hindi gagawa ang Diyos ng isang bagay malibang hindi niya ipaalam sa kanyang mga lingkod. Right? And even when Jesus came, hindi naman po ito rapture, medyo reverse. Yung pagdating ni Jesus, di po ba may mga pa-anunsyo? Meron po mga tinatawag na announcement na darating si Jesus. Tama po ba? Tapos, ilagay din natin yung pattern na nangyari sa panahon ni Noah, because the time of Noah is also a model of rapture. Dahil kinuha ng Diyos ang pamilya ni Noah to prevent the family of Noah to be a victim of the earth's destruction. Tama po ba? Ang tanong ko, did Noah knew about the coming of the flood? Yes, he did. Alam ni Noah na may parating na. Aram din niya, kaya nga sinabi ng Diyos kay Noah, pumasok ka na, alam niya na parating na ang ulan, that's why he was now in the ark. Right? Another example of rapture incident in the Bible is the time of Lot. Sa panahon ni Lot, nung susunugin na ang Sodom at Gomorrah, nung gugunawin ng Diyos sa Sodom at Gomorrah because of sin, sobrang sama na ng tao, wala na lang talagang awat sa paggawa ng masama. Di po ba na hindi magawa ng Diyos yung kanyang balak sa Sodom at Gomorrah because God cannot afford the righteous to be affected by that thing. Kaya kailangan i-alis yung pamilya ni Lot. Basically, yun po yung rapture because the earth is being set up for the wrath of God. Ayaw ng Diyos na madamay na tayo dito. Amen. Kaya nga pag nakakarinig ako, para magugunaw na ang mundo. Sabi ko, hindi pa. Pag tinanong, bakit? Nandito pa ako. Totoo po yun. Hindi magugunaw ang mundo hanggat narito ang simbahan. Kaya nga pinapaalala ko sa mga taong walang Diyos, pag nabalitaan nyo na yung mga nagsisimba sa bayanan, ay biglang nawawala na at hindi na makita, then you have to prepare. Ibig sabihin, you are left behind. Amen? You are left behind and the earth
is on its way to receive the wrath of God. Wala na pong pag-asa yon. Amen? Pag inalis na po kasi ang church sa ating panahon, there is no more salvation left. Because now God will turn His heart back to the Jew. Babalik na ulit ang Diyos. Ngayon, medyo tinitiis muna ng Diyos ang Hudyo kasi sa atin muna siya nakakonsentrate. This is our season. Sinasamantala itong panahong ito. Amen? Kaya nga kailangan po natin mag-double time na magligtas ng kaluluwa eh. Amen. Huwag po tayo mapagod kahit di pa natin sila madala. But let us not stop sharing the gospel. Amen. Sabi nga ay parang binhi. Maghagis lang tayo na maghagis ng binhi. Darating ang panahon, tutubo rin yun. Ang mahirap, wala kang ginagawa. You are not doing your part in sharing the gospel, winning the lost. Amen. So ngayon, sa puntong yon, alam din po ni Lot na darating na yung paggunaw ng Sodom at Gomorrah because God sent an angel. Dalawang anghel pinadala sa bahay ni Lot. Anong sabi kay Lot? Lot, I think it's about time you have to move. Now, my question is this. Ang dami ko na pong binigyan ng pattern. Yung ba mga example na model na ipinakita ng Diyos, alam ba ng mga taong na-involved nung panahon yun na may parating na ganon? Alam ano? No, alam. Alam ni... medyo ano pala yung tanong ko kaya hindi kayo. Mga tao eh. Ibig sabihin po ng mga tao yung si Elijah, si Lot, si Noah. Alam nila na darating yung bagay na yun sa kanilang buhay, right? So same thing yung pattern. Gaya rin nung nangyari doon sa kay Simeon. Ipapaunawa ng Diyos sa mga anak ng Diyos kung kailan po mangyayari yung rapture. So rapture is not a chaotic event katulad ng ating na-picture nung araw na may magka-crash na mga eroplano, may mga mababangga sa sakyan dyan. No. Now I believe and I am convinced na pag malapit na pong bumalik ang Panginoon, malalaman natin ito in our spirit and we will be in a mode in an atmosphere of worship. Dahil pag darating na ang pagtunog ng trumpeta, hindi pwedeng may pinagkakaabalahan kang iba. Ano yun, talo po rito ay mga Kristiyanong hindi abala sa paikinig sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagsasaliksik ng kanyang salita. If you are being consumed by the cares of this world, malaki ang tsansa hindi mo marinig yun. Hello? Amen? Kaya nga sabi ko, we are now in a time na hindi na po, look around us, hindi naman po gumaganda ang mundo eh. Sama nga ng pasama na eh, no? In fact, bumabagsak ang ekonomiya. Napapansin niyo po ba, ang dolyar ay tumataas, mawawala ng value ang peso natin. Well, sa mga politiko, pag nakinig ka, ang gulo, si dito, si ano kasi. Well, it's part of what's really happening para po mangyari. Sa Amerika, ang gulo. Ang gulo po ngayon sa Amerika. Well, kaya po nangyayari ito kasi parating na po ang Panginoon eh. Nakikita nyo rin po ang buhay sa ibabaw ng lupa. They're trying to put away God from our system. Amen? Kaya naalala ko po yun, kaya sabi ko ay hindi man nakahanda pero I just felt in my spirit, ihanda natin ang ating sarili. Who knows? Sabi ko nga po, hindi ko po alam. Matapos pa kaya natin ang 2016? What do you think? Hello? Sa tingin nyo kaya ay abutin pa tayo ng December? Pero sa puro totoo po, if I'm given a chance, pag tinanong, ano ba gusto mo anak? Abutin ka pa. So, kung pwede, mamaya na eh. Hello, bakit? Ano ba maganda rito sa mundo? Well, it's glorious in heaven. Hello? Nakuha po natin. Kita nyo, ang sarap na nasa church. Hindi nga perfecto ang church, pero di ba iba pakiramdam pag nasa church ka? You forget about your problems, you forget about your pressure. Amen? Eh di lalo na sa langit, wala, papahirin ang luha natin doon. Wala kang bayarin araw-araw, wala kang bayarin buwan-buwan, wala kang nakakagalit, wala kang sumasakit, kumikirot. Everything is new. Amen? Di ba what glorious it is pag tayo po'y naroon na sa piling at presensya ng ating Ama. At ako po'y naniniwala, hindi na po malayo, malapit na tayo makarating sa finish line. Amen? Glory to God. So dumako na po tayo. Gusto ko lamang pong gamitin ng pagkakataon to keep you intact and reminded na
Something is happening, Jesus is coming back. Amen. So bumalik na po tayo sa ating Bible study na for 3 weeks na natin pinag-uusapan ito. Dahil nandito po tayo sa portion, Nandito po tayo sa portion at pangyayari ngayon na ating pong tinitingnan yung tinatawag na we are looking for the ministry or the shadow of Jesus in the Old Testament. Amen? Dahil sabi ko nga po sa inyo, nagsimula po ang lahat ng ito na ating pong tinetrain ngayon ang ating sarili to change the mindset and view of the Bible. Dahil nung araw, pag ginagamit natin ang Biblia, hindi ko po alam kung magiging tapat tayo, there are many times in our life, aminado po ako, sa maraming panahon ng aking buhay, I'm not really looking for Jesus in the Bible. Amen? Pag binabasa ko lalo na ang Lumang Tipan, ang thinking ko noon, bakit ko naman nahanapin si Jesus sa Lumang Tipan? Sa John, sa Matthew ko pa makikita si Jesus eh. Sa Matthew, sa Mark, sa Luke, at sa John. Amen? So who would think na doon pala sa Exodus, sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Isaac, na andun na pala yung shadow, nandun na pala yung resemblance, nandun na pala yung model na inilalagay ng Panginoon sa ministeryo na pagdating ng kanyang anak. At hindi lamang po tungkol ito sa kanyang anak, pinakikita na rin din po doon yung model kung paano rin ang dealing ng Diyos between Him and His children through the nation of Israel. Amen? Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kung gusto mong malaman ang katayuan mo na ngayon at kalagayan as a Christian, then look at the life of Israel sa panahon ng Exodus. Kasi yung panahon ng Exodus ay para bang GPS natin yan eh. Doon natin malalaman kung nasa na tayo. All of us started from Egypt. Egypt is symbolic of sin. Amen? Lahat tayo ay nagsimula sa Ehipto na hindi tayo makaalis-alis doon unless God intervenes. How many of you will agree? Amen? Di ba ang buhay ng Israel sa Egypt? They are hopeless. Hindi nila alam kung paano sila makakaalis sa kamay ng paraon. Wala silang pag-asa doon. Amen? They could not even fight Pharaoh para po sila magkaroon ng freedom saan? Sa Egypt. Di nila kaya. All they can do is cry. Amen? Yun lamang po ang kanilang pwedeng gawin, umiyak. Pero araw-araw sila po'y pinarurusahan, araw-araw sila'y pinahihirapan, at hindi nila alam kung paano sila lalaya. Imaginin mo ang kalagayan ng mga Israelita sa panahon na yon sa Egypt, sa book of Exodus. They are hopeless. Parang tayo rin. Amen? How can we come out from this bondage of sin? Amen? Dahil tayo noon ay walang kapangyarihan para tayong nakatanikala na parang halos lahat tayo baka hindi lamang alam ng iba. But all of us, minsan sa ating buhay, naging theme song natin yung ganito, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Amen? Bakit po hindi natin magawa talaga na magpakatino at maging maayos na tao nung panahon yon? Because there is no hope. Amen? At nung inilabas na, ito dito minsan maraming na liligaw na Kristiyano. They think na sila po'y inilabas ng Diyos sa Egypt. They thought na sila po'y iniligtas ng Diyos sa kasalanan para lamang payamanin. No. Kung babasahin mo po ang istorya ng buhay ng Israel sa Egypt, at sabi ng Diyos, at pinasasabi ng Diyos kay Moses, kay Pharaoh, ano sabi niya? Let my people go. At ano sabi ni Pharaoh? Why? Bakit ko palalayain? What is the reason? Anong dahilan? Ba't ko palalayain ang bayan na yan? Ano sabi ni Moses? Sabi ng Diyos kasi kay Moses, tell them that they may worship.
So the purpose of God why He freed you from sin is not just to make you rich, but the primary purpose is for you to worship Him. Amen. Hello? Amen? Kaya nga, ang sabi ng Biblia, when there is no worship, there is no rain. Prosperity and blessing are only secondary if you will learn how to worship. Pag natuto ka sumamba, idinaragdag lamang po ng Diyos ang mga biyaya at pagpapala. Because He did not save you just to be blessed, but though that's part of it. Pero ang main purpose kaya kayo niligtas ng Diyos is to glorify His name, to exalt His name, to lift His name, to magnify His name. At pag ang Diyos ay natataas at napararangalan, magugulat ka na lamang, you are not seeking and going after material blessing, pero hinahabol ka ng biyaya. Nakuha po natin yun. Kaya nga marami nalilito dahil akala nila kaya sila na born again para yumaman. Come on, you're being misled. Hello? The primary purpose why God saved you is so that you will glorify His name. At pag pinarangalan mo ang Diyos, everything, bahala na ang Diyos doon sa mga bagay na hindi mo na dapat problemahin. Nakuha po natin, kaya nga sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo kay Paraon, they will worship me. At nung inilabas po ng Egypt ang Israel, di ba, ang una nilang na-encounter is the Red Sea. Amen? Yung Red Sea ang unang-una nilang na-encounter and they are facing impossibility. At bigla po silang ninervyos doon. Amen? Kaya makikita nyo rin ang pattern ng buhay ng Kristiyano. It is not true na pag ikaw po'y naging Christian, you are exempted to problems. No. Amen? Problems will always hunt you, pero ito lamang po ang napakaganda na tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. We don't need to worry because God is on our side today. Amen? Kaya nakita po natin, iwan ko na po muna yon para makabalik tayo rito. Makita po natin that the Old Testament is a shadow. Ito po ay pattern. Kaya hindi pa rin po irrelevant. Amen? Gusto ko po bigyan ng diin ha. Hindi pa rin po obsolete ang lumang tipan. Amen? Naandyan pa rin. Mahalaga pa rin na ito'y ating binabasa. But make sure when you are in the Old Testament, using the Old Testament as your meditation, be sure na nakatama ang tono ng iyong puso at isipan. You're looking for Jesus. Amen? Ang hinahanap mo sino? Si Jesus. Dahil Jesus is the center of the Word of God. Amen? So, 2 weeks ago, akin pong ibinahagi na sa inyo sa pagsisimula ng araling ito, Jesus in the life of Abraham. Pero sabi nga po sa inyo, palampasin nyo lamang po ako rito because Abraham is not a type of Jesus, but a type of God. How many of you still remember that? Si Abraham ay isang simboliko. Simboliko ha, ulitin ko po, dinidiin ko, I did not say na si Abraham ay Diyos. Dahil pagka sinabi ninyo, tinuro ko rito si Abraham ay Diyos, kulto na tayo. Hello? Abraham is not God, but he is a type of God. Amen? Parang ipinakikita ron yung simboliko, yung tinatawag na resemblance ng Diyos para maintindihan natin as human being. Amen? Ang Diyos in the life of Abraham. Now, nakita po natin yung ilang mga similarities na meron si Abraham sa Diyos. Abraham has a son named Isaac. Pero bago po dumating sa buhay ni Abraham si Isaac, meron muna siyang naging anak. Ang pangalan po nung una ay ang pangalan ay Ishmael. But prior sa ating pong nagdaang mga aralin, nakita po natin ang napakagandang revelation that Ishmael is a type of Adam. Adam failed. Tama? Because it is a symbol of the flesh. Amen? Pero hindi po tumigil ang Diyos doon because here comes Isaac. Amen? Dumating po si Isaac as symbolic of the Spirit. Amen? Kaya ngayon pong gabi, para hindi po tayo magtagal at ma-stuck pa rin doon sa ating lumang pinag-aralan at tayo po yung makamove on, tayo po ngayon ay didiretso na sa pagtuklas at pag-aaral Jesus in the life of Isaac. Okay?
So nandito na po tayo sa phase 2 ng ating aralin. We just move out from Abraham. Now we will be studying Isaac. Amen? So ang atin naman pong pag-aaralan ngayon ay si Isaac. Bagamat, doon sa nakaraan pong ating pag-aaral, ay may mga pagkakataon na natalakay po natin si Isaac. Amen? Like, remind ko lamang po kayo, i-refresh ko po ang inyong isipan, na di po ba natuklasan na natin that Isaac is a type of Jesus because Isaac was called by God to be offered. Amen? At makikita natin yung mga similarity niya kay Jesus. He is the only son of Abraham nung panahong yon. At yung kaisa-isang anak na yon na napakahalaga kay Abraham, hiningi pa ng Diyos. Same thing that happened to God. Amen? Na kailangan niyang ialay ang kaisa-isa niyang anak named Jesus. Amen? So ito po ay masakit para kanino? Sa Diyos, but He need to do it. Tama po ba? Kailangan niya itong gawin. At there is an incident na nung iaalay na ni Abraham si Isaac, dala ni Abraham ang fire, dala ni Abraham ang rope. Amen? So makikita niyo po yung fire rope, it's symbolic of punishment. Amen? So it is a symbolic also of the wrath of God. So the wrath of God, the wrath came from God. Amen? Kaya makikita po natin kung bakit si Jesus ay ginulpi ng husto sa krus at binugbog ng husto sa proseso ng kanyang kamatayan. Hindi po typical yon. Dahil kung papansinin po natin, sabi ng mga Jewish historian, very unusual yung pinagdaanan ni Jesus of Nazareth. Because a normal criminal during those times sa panahon ng Rome, konting bugbog lamang, diretsong patay na. Pero si Jesus pinarusahan ng gusto. Amen? Kung naaalala niyo pa yung laging pinapalabas tuwing mahal na araw, yung Passion of the Christ. Which is, di po ba, sabi ng maraming theologian, sa dami ng mga pelikulang ginawa tungkol kay Kristo tuwing araw ng mahal na araw, yung nangyari sa Kanya. Sabi ng mga theologian, even the Catholic believe na yung pinalabas ni Mel Gibson, ang pinakamalapit sa tunay na pinagdaanan ni Jesus nung siya ay inaalay sa krus. Kunin ko lang po yung salita. Ang sabi, pinakamalapit. Sa akin, gulping-gulping na. Hindi pa pala yun. Ibig sabihin, meron pa palang mas brutal, mas malupit na dinanas, pero nag-a-agree na ang mga mahuhusay sa Biblia na pinakamalapit na yon. Pagka nakikita ko yun, sobra na yun . Akala ko nga ay exaggerated na . Pero kalahin mo, ginamit pa nilang term, hindi pa yun talaga. Mas brutal pa doon. Pero pwede na, para bang ganon. Pasok na, pero meron pa. So, sabi ko, meron pang kulang. Hindi na nga makadilat yung artista doon . Nakuha niyo po yon? Well, bakit po ganun katindi ang dinanas ni Jesus? Yung beating sa kanyang dinanas. Amen? Bakit ganun katindi? Kasi nga po, pansinin po natin, it is the wrath of God. The wrath of God from sin. Yun yung galit ng Diyos sa kasalanan, na doon na niya lahat ibinuhos. Imbis na sa atin ibuhos yung galit, kay Jesus na lahat inilagay para tayo ay hindi na niya kagalitan. Kaya naman, ito ang aking punto, mas matindi ang galit ng Diyos sa huling panahon. Bakit? Kasi inilagay na nga niya ang galit niya kay Jesus, ayaw pa nating umayos. Kaya yung mga may iwan dito, parang inabuso niya na ako ng todo. Wala na akong panahon pamparusa, ilagay ulit ang kasalanan niyo sa anak ko. Kaya kanino na niya ibubuhos ngayon ang kasalanan ng mga naiwan? Sa tao na. Kaya mas mahirap ang buhay ng mga tao hindi tatanggapin ang paghahari ni Kristo pagdating ng panahon na wala na ang simbahan. You will not choose to be left behind. Sabi mo nga sa iyong katabi, hindi mo gugustuhin maiwan. Hello? Amen. Kaya makita po natin yung ilang mga details na nakita natin sa buhay ni Isaac. Pero dahil hindi naman po tayo nakasentro kay Isaac,
doon sa mga nagdaan because we are focused on Abraham. Nadadaanan lamang si Isaac. So dadagdagan po natin yung ilang mga bagay na makakatulong sa atin para lalo nating ma-identify, makita natin ang ministry ni Jesus sa buhay ni Isaac. Amen? So puntahan natin, ang una pong ating scripture ngayong gabi is found in Genesis 21. Samahan niyo po ako sa Genesis chapter 21. Now, first let us read para po ma-familiarize tayo from verse 1. Sa verse 1 ng Genesis 21, babasahin po natin from verse 1 to 7. Samahan niyo po ako doon at ating pong tunghayan. Pero King James po kasi, I'm using a different translation, pero pwede niyo pong sabayan basahin dyan. Ano po? Para hindi lang po ako palingon-lingon, babasahin ko po yung aking Biblia. Ang sabi po rito, now the Lord was gracious to Sarah. I'm in verse 1, as he had said. And the Lord did for Sarah what he had promised. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age, at the very time that God had promised him. Abraham gave the name Isaac to the son Sarah bore him. Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. And Sarah said, who would have said to Abram that Sarah would nurse children? Yet I have borne him a son in this old age. So atin pong tingnan, kasi dito sa Genesis 21, verse 1 to 7, wag nyo lang pong kalilimutan para hindi kayo malito. Di ba ginamitan ko kayo 2 weeks ago ng sulat ni Pablo sa Corinto na sabi that the Old Testament is a shadow. Pag sinabi pong shadow, yun po yung anino, pero hindi yun yung original na personalidad. Kasi anino lamang yun yung totoo. Amen? Pero there will come a time na pag nakita mo na yung anino, alam mo na makikita mo ng kasunod yung may-ari nung anino. Amen? So that is the Old Testament. The Old Testament is the shadow of Christ, and the New Testament is the revelation of the owner of the shadow. Nakukuha po natin yon. Kaya para hindi tayo malito, sa lumang tipan, yan po'y preparasyon sa pagdating ni Jesus. Amen? Kaya yung mga ministry na pinag-uusapan natin dyan, para hindi kayo malito, tingnan nyo, si Ruth, yung mga nababasa natin, si David, amen? All of those are like the ministry of Jesus. Amen? Mga ministeryo ni Jesus lahat yan. They were not there for just a coincidence. Hindi po mga coincidence yung mga yan. Amen? Meron niya ako narinig one time na nag-recite, Jesus in all the books of the Bible. Di ba? Nandun yung Jesus is the rose of Sharon. Jesus is the may narinig ako one time na gano'n na sinamarize yung buong Biblia na sa Biblia, sa book of ganito, si Jesus si ganito dyan, si Jesus si ganito. Like sa book of Ruth, he is our kinsman redeemer. Di ba? So, nandun lahat, ibig sabihin, in every book in the Old Testament, from the Old to the New, Jesus is there. Hello? Naroon sino? Si Jesus. Ngayon, mapansin po natin dito sa Genesis 21, kaya ako po'y binalik para hindi kayo malito. Dahil baka ma-confuse kayo na nasa si Jesus dyan, ay wala naman ako nabasang pangalan. Sabi mo nga sa iyong katabi, huwag kang tatanga-tanga ngayong gabi. Amen? Amen. So, ang ating po pinag-uusapan ngayon, we are just looking at the shadow here. Amen? Yung ministry. Ayun, pansinin po natin yung mga involved po dyan na personality, binanggit dyan si Abraham, binanggit dyan si Sarah. Okay. Pansinin po natin na Genesis 21 from verse 1 to 7, dyan po itinala yung tinatawag na istorya ng si Sarah po ay manganak ng isang lalaki na ang pangalan ay sino? Si Isaac. At ikunekwento po dyan na yung panganganak ni Sarah kay Isaac is beyond natural, beyond normal, because by the time na si Sarah at si Abraham ay nagsilang si Sarah ng tao, ng kanyang anak, at nagkaanak si Abraham kay Sarah, by the time na sila po ay nagkaroon ng sanggol, it is really not
the appropriate time, a normal time para pa magsilang ng anak ang isang tao. Dahil ang sabi, nasa ilang taon na sila noong mga panahon na 100 years old na eh. Amen? Kaya nga, if you're familiar with the story, hindi na lang po natin dinaanan, di po ba si Sarah, nung dumating ang messenger ng Diyos na isang anghel na naging bisita ni Abraham, and during those time, ang kanila po mga tinitiran ay tent, so tela. So, ibig sabihin, ito nga pong plywood, pwede mong marinig yung nag-uusap sa kabila, edi lalo na yung tolda. Amen? So, narinig ni Sarah nung panahon yon that the messenger, in the form of a man, but that was an angel, na sinasabi nila kay Abraham that now is the time. Amen? God is about to fulfill what He said, that you will have a son on your own. Amen? Magkakaroon ka ng anak galing sa iyong tunay na asawa. Narinig ni Sarah yon. Di mo ba tumawa si Sarah? Ang sabi niya, how could that be? Sa tanda kong ito. Amen? At binanggit pa rin ni Sarah na magkakaroon pa ba kami ng pleasure? Ibig sabihin, meron pa ba kaming bagamat may bata rito, dahil may bata pong isa, pero sabi ko, hindi ito malaswa. Wala na tayong sexual drive. Wala pang Viagra noon no? Naalala ko yung aming fellowship nila, Kuya Rol. Amen. So, ibig ko sabihin, lalong mahirap Amen? Kaya, natawa si Sarah doon sa kanya narinig, magkakaanak pa ako, nitong lagay na ito. Parang sa isip ni Sarah, yung partner ko, wala nang lakas. Good luck. Hello? Nakuha po ba natin? Pero, naandun si Abraham, nandun yung messenger, hindi niya kita si Sarah sa likod. Pero ano sabi nung angel? Why did she laugh? Nagulat si Sarah dahil hindi mo na ako kita. Sa sarili ko lang ako tumatawa. Yan po kasi kung minsan ng tao, na because they cannot believe what God can do, hindi tayo makapaniwala that nothing is impossible with God. Hallelujah. Amen? Para bang may hihirapan ng Diyos dito. Pero tandaan po natin mga kapatid, with God all things are possible. Amen? Ang susi po dun ay yung salitang with. Amen? Kaya nga lagi po natin titiyakin sa lahat ng ating mga pagpaplano isasama ang Diyos. Ano po? Kasi ang susi ng pagiging posible ng isang bagay na imposible ay kung kasama mo ang Diyos. Pero pag hindi mo kasama ang Diyos, ang imposible mananatiling imposible. Kaya nga first thing first, ang kailangan natin tiyakin, kasama ko ba ang Diyos dito sa desisyong ito? Kasama ko ba ang Diyos sa pangarap na ito? At pag meron kang assurance na talagang kasama mo si Lord, then if you're facing impossibilities, then it will be possible because you are with God. Pero kung humaharap ka sa isang pangarap na hindi mo kasama ang Diyos, ikaw lamang ang nagsarili, talaga imposible. Now, para yun ay may isa katuparan, dun gagamit ang tao ng sariling lakas, sariling diskarte. Kaya lamang, pag gumamit na ang tao ng sarili niyang lakas, ang anak ng Diyos ay wag na tao, I'm talking now to the child of God. Kasi mga taong wala sa Diyos, talaga sariling diskarte yun. They are not obliged. Hindi sila obligado na isama ang Diyos sa kanilang pangarap kung hindi ka anak ng Diyos. Pero sa atin, sa iyong katabi, sa atin daw, kapatid. Sa atin na mga anak ng Diyos, it is a must. Ano po? It is a must na sa lahat ng ating plano'y kasali na ang Diyos. Bakit? Sa simpleng dahilan, because our life is not our own. Hindi na po atin ang buhay na ito. Kaya ang kapalpakan ng buhay ng isang Kristiyano ay dahil madalas kung minsan ang dahilan, hindi natin isinama ang Diyos. Kaya tayo nabibigo. Kaya ang kabiguan ng isang Kristiyano at ang bagay na nangyayari kung minsan dahil di nga isinama ang Diyos, pipilitin niya. Tatrabahuhin niya. Pwede naman. Amen? Kita niyo si Sarah, hindi nila isinama ang Diyos para sila magkaanak nung una. Trinabaho nila sa panumpara. Binigay yung katulong o anakan mo. Hindi po ba? Tapos ang problema. Amen? Who needs to pray?
who needs to wait on God. Amen. Kasi sira ang maraming tao sa pananalangin, sira ang maraming tao saan? Sa pag-iintay. You know, one thing I learned, that prayer is a training for waiting. Amen. Ang pananalangin ay isang napakagandang pagsasanay para tayo mahubog sa pag-iintay. Kaya pag ang isang tao ay hindi mapanalanginin, madali po siyang maasar. Hello? Kasi hindi ka makapag-intay eh. Kaya natutunan ko na if you can train yourself to pray, you are not just training yourself in prayer, you are also training yourself to wait. Kasi ang pananalangin ay pagsasanay ng pag-iintay. Imaginein mo, papasok ka sa isang lugar na walang tao, para kang wala sa natural, wala ka naman talagang kausap eh. Hello? But you have to wait on God. You have to talk. And He has to speak. Pero ang kaibahan sa panalangin, kita niyo po ang tao, kala ng iba, ang prayer is like, siya lang ang magsasalita. No, there are many moments in prayer that you have to wait on God. Sabi ng iba, Pastor, ang tagal naman kasi niya magsalita eh. Kailangan ko nang umalis eh. Hello? Huwag mong kalilimutan siya ang Diyos, hindi ikaw. It's not on your term, but it is on His term. Amen. Kaya kung hindi pa siya nagsasalita, just sit there, wait on Him. He's God, you are just human. Hindi ba pwede sabihin mo, Panginoon, bilis-bilisan mo ha, 5 minutes na ibinibigay ko sa'yo, pag hindi ka pa nagpakita rito, tatamaan ka sa akin, Lord. Minsan parang ganun tayo eh, no? Pagka pumasok tayo sa prayer, Lord, kailangan 5 minutes na ibinibigay ko sa'yo. Pag hindi ako kinilabutan, di kita naramdaman, bahala ka na, alis na ako. Hello? Amen? No wonder, hindi ganun katindi ang manifestation ng Diyos ngayon sa ating panahon. Kasi nasanay tayo sa microwave culture, hindi nyo napapansin. Everything is easy. Noodles. Dati, para ka makakain ng pansit, kailangan mong paghirapan. Ngayon, hindi na. Mainit na tubig lang. Pansit na yan. Hindi na napapansin. Hindi na napapansin na tayo hinuhubog ng demonyo through the system na kanyang isineset up sa mundo para maalis tayo doon sa tunay na essence ng relasyon sa Diyos. Kita nyo, yung susunod na generation, sabi ko nga po doon sa isang kausap ko, ang hirap na, sabi ko, Brad, ang hirap na, no? Pagka nawala na ang kuryente, computer, maraming ma-high blood. Amen? Samantalang nung dekada 80, okay lang, who cares? Pag brown out, masaya nga, naglalaro kami tumbang preso sa ilalim ng... Ngayon po, mawalan na ng 5 minutes. Papansin ko sa anak ko, galit ka agad. Ayan, sobrang reklamo na, 5 minutes lang, 10 minutes lang. Kaya nga, para ma-counter yon, we need to train ourselves, our children to pray because prayer is a good practice of waiting. Amen. Kasi kung hindi mananalangin, wala na pong ibang paraan pa para masanay na maghintay ang tao. Kasi halos lahat gusto pabilisin. Kaya sabi ko, in a way, nakapansin ko, traffic is a blessing. Bakit? Kasi sometimes, through the traffic, minsan ginagamit siya ng Diyos so that you can talk to Him. Kaya ang traffic ay gamitin natin sa positibo, pero yung ibang Kristiyano, yung traffic ginagamit sa negatibo. Mura na mura rito, walang kwet ang gobyerno, ito talaga. Wala naman nakakarinig sa iyo doon sa sasakyan, hindi manalangin ka na lang. Kaya pag ako'y natatraffic imbis na sisihin ko ang MMDA, sisihin ko yung mayor ng Makati, kung bakit nagkakaganto ito, then I will not allow the devil to use my time. I'll just use my time with God. Amen? Kaya pag na-traffic ka, para maasar ang diablo, hoy, thank you devil hinarangan mo yung daan ko, I can pray now. Tingnan ko lang kung hindi mag-traffic yung diablo para hindi ka na makapag-pray. Dahil ayaw niya na nakikita kang nananalangin. Kaya pag sinabi mo sa kanya, oy, thank you devil kasi nag-traffic ngayon, may panahon akong manalangin ngayon at makinig muna ng salita ng Diyos. Makugulat ka, biglang bibilis para hindi ka makapag-pray. Dahil pag tumatakbo, mahirap talaga dahil you are focused on driving. Tama? Kaya kung gusto mo mag-traffic ang diablo, lagi ka mag-pray. Nakukuha mo natin? Amen. So, ngayon, balikan natin itong buhay na ito ni Abraham nung panahong yon.
Now, si Abraham, mapansin po natin na it's too late na yung kanyang pagkakaroon ng kanyang anak. Amen? At natawa doon si Sarah dahil old age na, imposible na. So, paano natin ngayon makikita rito yung significance ng Panginoong Yesus sa buhay nitong mag-asawa? Now, pansinin po natin dito na si Isaac na ipinanganak doon sa tinatawag na old age ni Abraham at ni Sarah was or can be considered as a miraculous birth, isn't it? Miraculous na kapanganakan na po yun kasi hindi na po normal na manganganak pa sino? Si Sarah. Tama? Kasi over menopause na yun eh. Wala na, no? Kumbaga, nando sa tinatawag na impossibility of childbirthing. Right? Now, look at Jesus when He comes 2,000 years from this time. Amen? Nung dumating si Jesus, how did Jesus came to the world? Is He born into the world in a normal way or an impossible way? Posible rin, ano? Bakit? Pero mo ipinanganak si Jesus out of a virgin. Amen? Immaculate conception ang tawag, ano? Pinanganak siya sa pamamagitan ng isang birhen na hindi na ginamitan ng lalaki. Kaya si Jose, nung marinig niya yon, siyempre, hindi makapaniwala si Jose. Amen? Sabi ko, ako man. Amen? Hindi ako maniniwalang walang gumalaw eh. Tama? Ay lalo na nung panahon ni Jose. Nung panahon ni Jose, iba po ang estilo ng pag-aasawa sa kanilang kultura. Binibili yun eh, pinag-uusapan yun. Kaya, ang nakaanunsyo sa barangay na pag-aari na ito ng pamilya ni Jose ang isang babaeng si Maria. Amen? Kasi involved na rin puro ng dignidad ng pamilya. Amen? Kaya makikita po natin yung sitwasyon at kalagayan. Naroon na si Jose ay nakatakda na mapangasawa si Maria. At nung panahon yon, kung mapapansin din natin ang mga kultura ng mga Hudyo, at kung mapapansin natin, pag sila po ay nagkasundo, pinagkasundo yung babae, pag ang unang nilang gabi, yung una nilang pagsasama at pagtatalik, it is a must, it is required, na ang lahat ng gagamitin sa lugar ng kanilang unang pagsasamahan ay puti. Now, ano kayang ibig sabihin na wala naman yung pastor, puti lang? No, may ibig sabihin po yon. Kasi, kailangan po ng ebidensya dahil sa unang gabi, kailangan pong magkaroon ng pagdurugo ang babae. At papatak yun doon sa tela at magkakaroon yun ng mancha. Right? You know, nung hindi pa po ako mananampalataya, hindi ko alam. Sabi ko, medyo pumunta tayo sa green side, but this is holy because we are in church. Ang babae po, pagka talagang bago, nagkakaroon talaga yan ng blood sa umpisa. Amen. Now, hindi ko alam kung ano yun nung araw. What is it for? But you know, that is a form designed by God for a covenant. Because covenant will always be initiated by blood. Kaya nga pagka ang babae, binigay na niya yung kanyang bagay na yun sa lalaki at pumasok doon, nasira, nalagyan ng dugo, ibig sabihin, I am now in covenant with you because my blood is on you. Amen. Nakuha po natin. Kaya napakahigpit ng Diyos sa divorce nun eh. Because it's a covenant. Nakukuha po natin. Ngayon, ang babae, doon sa kultura ng mga Hudyo, pag binili, pinagkasundo, may dugo. Pag walang dugo, pwedeng ibalik. Sasabi, second hand na. Amen. Gamit na ito eh. Niloko mo ko eh. Sabi mo, brand new. Hello? Wala na palang warranty eh. Void na eh. Hello, nakuha po natin. Pwede isoli yun. Kaya ang gagamitin ebidensya, yung tela. Wala eh. Wala. Lugi. Nakuha po natin, that's a culture. Everything that is happening has a reason.
Nakakuha po natin. Mabigat yung kay Jose, kasi hindi lamang po hindi na virgin, may deposito na. Hello? Kaya si Jose medyo nalito. Kaya isang gabi, nagbalak na po siyang takasan si Maria. But praise God because an angel intervened. Ano sabi Joseph, no? Sabi niya, in-explain sa kanya, pinaliwanag sa kanya, that though it is impossible in the natural, but don't you worry, dahil the baby that is coming out from Mary is coming from God. Hello, doon na unawaan ni Jose, doon niya naintindihan ang bagay. Nasa imposibleng kalagayan si Maria, wala siyang karanasan sa lalaki, walang lalaki na nakagamit sa kanya, pero siya'y nagdalang tao. Same thing with Sarah. The only difference is old age. Mary's difference is walang interaction with man. But same parallel, same common denominator. Sila'y nasa kalagayan na imposible na, but God made it possible. Hello? Pero ginawa itong posible ng Diyos. Kaya makikita po natin, when Jesus came, when Isaac came, pareho po silang ipinanganak sa setting ng imposible. Amen? Parehas po silang ipinanganak saan? Sa setting ng imposible. And when Isaac came, dito po tayo magtatapos ngayong gabi, nung lumabas na si Isaac, the Bible is clear, who gave the name Isaac to Isaac? Si Abraham. Sabi po ng Bible, Abraham gave the name Isaac. Sa ating pag-aaral, Abraham is symbolic of God. Who gave the name Jesus to Mary? Hindi po si Mary o si Joseph ang nakaisip, I'm gonna name that child Jesus. No, ang sabi ng mensahero ng Diyos, you are to name him Jesus. Dahil yun ang pinili ng Diyos. Hello? Nakukuha po ba natin? Kaya ating unawain at ating pansinin, si Isaac was not named by Sarah. His name doesn't come from Sarah or from some other man, but Abraham gave him the name Isaac. So the same thing with Jesus. Jesus was given the name not by Joseph, not by Mary, kundi ang nagbigay ng pangalan kay Jesus ay Diyos. Kaya makikita po natin yung parallel. Amen? Both of them are born out of the impossibilities. Kaya nakita natin yung similarity dito. Pero marami pa po tayo na makikita rito as we go on sa pag-aaral po natin sa buhay ni Isaac. Pero itutuloy po natin yan sa mga susunod nating aralin. Amen? So, di po ba napakasarap talagang pag-aralan pala ng salita ng Diyos? So, Jesus is in every pages of our Bible. Amen? Si Jesus pala'y naroroon. Noon pa kaya nga sabi ng iba, bakit naging Diyos ninyo si Jesus? Kailan lang yan dumating? No. He has been there since the beginning of time. Amen? Amen? Naroon na ang Diyos. Nandun na si Jesus noon pa man. Kaya nga po yan ang napakaganda dahil ang ating Diyos ay buhay. Hindi lamang po siya tao, bagamat nagkatawan tao. But from the very beginning, Jesus has been proven that He is God. Amen. Kaya nga hindi siya mapaniwalaan ng mga Pariseo. Sabi niya, ano ba naman kayo, yung panahon ni Moses, nandun na ako Lalo nagalit sa kanya, bata ka pa, paano naandun ka na? Di ba? Nag-react yung mga Pariseo sa kanya, sabihin niya, before Moses is, I am that I am. Medyo mabigat pa, sabi niya, bago pa dumating si Moses, nandun na ako. Nagulat yung mga Pariseo, sabi talagang may tama ito. Amen, talagang sira ulo ito, talagang luko-luko ito. Ilang taong ka lang, 30 ka lamang, tapos sasabihin mo, nauna ka pa kay Moses. Amen. Pero pinatutunayan lamang ni Jesus that I am God. Amen. In fact, the very words that you are reading, yun ang hindi alam ng mga Pariseo, yung pinag-aaralan yung salita. Ako yun Hello? Amen. Yun ang dahilan din kung bakit na ipaliliwanag niya ng tama at mali yung mga Pariseo. Because when Jesus speak the word, He's not just speaking a words of somebody, He's speaking about Himself.
Paano magkakamali ang isang taong nagsasalita tungkol sa kanyang sarili? Ang pwede lamang po magkamali si Matubato, pero pag tungkol sa iyo sarili, mahirap ka magkamali. Sarili mo na yung kinikwento mo, pamali-mali ka pa. Pero pag ikakwento mo ibang tao, malaki tsansa magkakamali ka. Kaya nga walang error, walang bahid ng kamalian si Jesus eh. How can He miss something doon sa salita? Eh, siya yung salita eh. Paano siya sasablay? Siya na nga yung salita eh. Amen? Kaya kinokontra siya ng mga Pariseo, pinakikita, parang gustong palabasin. Hindi, mas magaling kami sa iyo. No? Sabi ni Jesus, no. Kaya nga lagi niya sinasabi, kung alam nyo, kung kilala nyo talaga ang Ama, hindi nyo ako babanggain eh. Amen? Parang in other words, sabi ng Diyos, ni Jesus, kung talaga naunawaan nyo ang salita, dapat alam nyo ako ngayon kung sino ako. Dahil sabi niya, because, di ba sabi ni John, in John chapter 1, because He is the Word. So if you really know the Word, then you must know Jesus. Amen? Because any person that say, I know Jesus, but doesn't know the Word, is a liar. Because the Word and Jesus is one. Iisa lamang po ang salita at si Jesus. Kaya nga minsan ako'y nagtataka, sabi ng iba, mahal ko si Jesus. Talaga? Kapatid, nagbabasa ka ba ng Biblia? Hindi. Pero mahal mo si Jesus niyan? Oh, mahal na mahal ko. Parang hindi ko maintindihan. Hindi mo mahal ang Biblia, pero mahal mo si Jesus. Parang mahiwaga ka, kapatid. Amen? Mahal mo si Jesus, pero hindi mo mahal ang Biblia. Parang tulungan mo ako dyan at hindi ko maintindihan talaga. Because how can you tell that I love Jesus if you doesn't love the Word? Because Jesus is the Word, so if you love the Word, you are loving Jesus. Amen? Amen? Kaya pag nagbigay ka ng panahon sa Biblia, hindi ka nagbibigay ng panahon sa isang aklat. Nagbibigay ka ng panahon kay Jesus. Kaya pag tinanong, may panahon ka ba sa Biblia? Alam mo, busy ako eh. Kay Jesus ba, busy ka pa rin? Hindi ako busy, pero dyan sa Biblia, busy ako. Paano nangyari yung kapatid? Yung Bible, ayaw mong basahin kasi busy ka, pero sabi mo, hindi ka busy kay Jesus. Sino ba Jesus ang tinutukoy mo? Baka naman magkaiba tayo ng Jesus. Kasi yung Jesus ko, yung Jesus ng Biblia, baka yung Jesus mo iba. Baka yung Jesus mo superstar. Kasi Jesus and the Bible are one. They are inseparable. Hindi po sila pwedeng paghiwalayin. Okay. So let us pray. If you learned something today, tayo po'y magpasalamat sa Diyos at ating pong itutuloy sa next Wednesday ang ating journey ng pag-aaral about Isaac. And let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat. Salamat po aming Ama sa mga revelations, sa mga kapahayagan na inalaw mo, Panginoon, na mabuhos at masiwalat sa aming spiritual bank account sa aming puso. Salamat po dahil ina-unlock mo ang mga misteryo at tinutulungan mo ang ilang mga kapatid kong ito upang maunawaan nila, Panginoon, ang sarap at hiwaga ng iyong salita upang sila'y maging matatag at maging matibay sa kanilang pananampalataya. Lord, sa aming pumuling pansamantalang paghihiwa-hiwalay, nahasik, nalagay sa kanilang mga puso at isipan ang mga binhi ng iyong salita. Ikaw na po ang bahalang magpatubo at magpaunlad nito sa kanilang mga puso. Salamat po at makapamunga ang mga binhing natanim ngayong gabi. At ingatan mo ang bawat isa sa kanilang pag-uwi at pagbalik sa kanilang mga tahanan. At kung may mga papasok sa mga trabaho, ingatan mo sila at pagpalain. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Salamat po sa mensahe na ating pong napakinggan. Nawa po kayo na mga nakinig sa ating pong pagsasahimpapawid ng ating programa sa araw na ito ay napagpala. Dahil lagi pong sariwa ang mga kapahayagan ng ating pong Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig. Mga kapatid at mga minamahal, ako po ay lumalapit ngayon sa inyo na mga naabot ngayong araw na ito ng ating broadcast. Kung kayo po ay napagpala ng ating pagsasahimpapawid ng mensahe ngayong araw na ito, pwede po ba na mahilingan kayo na mag-text at malaman ko po kung paano nagiging biyaya at pagpapala po sa inyo ang ating pong programa.
Ang numero po para po ating ma-text at pwede nyo rin po yung magamit para po sa inyong mga prayer request. Ang number po is 0922-820-9866. Ulitin ko po, 0922-820-9866. Yan po ang numero na ating pong pwedeng i-text kung saan ay ating pong maibabahagi ang ating mga testimony at prayer request. Mga kapatid, ang mensahe po at ang pagdadala ng salita ng Diyos ay walang bayan. Ngunit hindi ko na po papaligoy-liguyin, papaikot-ikutin pang, ngunit ang paraan at ang pagdadala ng salita ng Diyos, ito po'y nangangailangan ng tinatawag na tulong pinansyal. Kaya kung ang ministry pong ito ay malaki ang bahagi sa inyo, malaki po ang nagagawa, bakit po hindi mo subukang tumulong sa pamamagitan ng pinansyal na iyong kaloob? Dahil kung nagiging pong blessing sa inyo ang ministry, meron po rin tayong obligation. Hindi ko po sinasabing sinisingil ko po kayo, pero I would just like you to know that if you are being blessed by the ministry, it's time also for you to be a blessing to the ministry at sa mga iba't ibang mga tao rin po na naaabot at napapagpala ng ministeryong ito. Narito po ang paraan upang kayo po maging bahagi financially ng ating radio ministry. Padala nyo lamang po ang inyong kaloob sa ating pong BPI account. Ang account name po is Dexter Durante. Ulitin ko po, ang bangko ay Bank of the Philippine Islands. BPI account name is Dexter Durante. Ang ating po account number 0989-347-837. Ano po? Ulitin ko po. Ang account number po ay 0989-347-837. Ang bangko BPI account name Dexter Durante. At ako po ay dumadalangin na ngayon pa lamang na kayo po'y nagpasya na maging bahagi ng ating gawain. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Again din mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan kung gusto niyo pong patuloy na mapakinggan ang ating mga palatuntunan na kayo may internet. Pumunta lamang po kayo sa www.dexterdurante.com. Ulitin ko po, www.dexterdurante.com. Ang spelling po, lahat po ito is small letter, DEXTERDURANTE.com. Ano po? At doon po makikita ninyo ang mga links, ang mga ministry tools, ang mga Bible study tools na inyo pong pwedeng pakinabangan. Nandun din po ang ilang mga paanyaya kung kayo po ay naghahangad na makasama kami every Sunday. Nandun po ang mga announcements para po makasama namin kayo sa aming pong panlingguhang gawain. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa mga susunod po na ating pagsasaing papawid ng ating programa at palatuntunan. Again, my name is Brother Dexter Durante, nagsasabing ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay lagi ninyong naranasan. God bless you everyone.